Magandang gabi mga kababayan. Dito na naman tayo ngayon sa tatalakayin natin mga kababayan itong issue ng mga administrasyon patungkol daw sa secret agreement ni dating Pangulong Duterte sa China, mga kababayan, no? Ito ngayon ang ginagawang pang diversion tactic ng mga sa binabatong issue ngayon na kinakaharap ni Presidente PBBM. Ang ngayon mga kababayan, pinapasiklab nila ngayon itong problema patungkol sa secret agreement ni dating Pangulo doon sa China, mga kababayan. Pero bago natin yan pag-usapan mga kababayan, paki-like and subscribe muna sa munting channel ko. Itong si Pangulong PBBM, mga kababayan, dagdagan na rin sa mga gatong-gatong ng kanyang mga vloggers at saka sa mga mainstream media. Parang mga kababayan, talagang pinapalaki nila itong issue patungkol sa secret agreement daw ni dating President Duterte. Itong si Pangulong Marcos, mga kababayan, nagpapaniwala siya sa mga hearsay report, hearsay report ng kanyang mga itong secret agreement na to, nagmula to kay Trillanes. Ngayon itong si Pangulong PBBM, hindi siya makamove on alalang-alala siya dito. Ito ba'y taktika lang nila, parang parang mapagtakpan itong maraming kababalaghang nangyayari sa kanyang administrasyon, mga kaibigan. Nandoon patungkol sa Davao, yung sinuspende nila yung si Governor Edwin, yung apelido noon, dahil lang hindi sumusuporta, hindi sumusunod sa kagustuhan nila. Pero ang muna natin kababayan, bigyan natin ng komento itong patungkol dito sa secret deal ni Presidente Rodrigo Roa Duterte daw doon sa China. Pakinggan natin yung interview ng mga kababayan. Yung interview ng sa kanya, mainstream media, sa frontline ito. Ganyan ilarawan ni Pangulong Bongbong Marcos ang reaksyon niya sa sinasabing gentleman's agreement ng Duterte administration sa China kaugnay ng West Philippine Sea. Aalamin niya raw kung totoo ito, kaya ipinatawag niya si Chinese Ambassador Wang Xilian. Nasa frontline ng balita niya, si Maricel. Ayan mga kababayan, kung tutusin ito si PBBM, itong mahal nating presidente ngayon mga kababayan, kung sana, kung seryoso siya para masolusyonan itong pinoproblema niya, nga wala naman siya dapat problemahin dito. Kasi ito isang hearsay lang kumbaga di malaman kung alam niya ito o sinasadya lang niya itong pasiklabin, sumusunod siya sa ng mga kagrupo niya para lang mailihis yung issue. Maraming ngayon nagba-viral nga sa social media patungkol sa mga ginagawa nilang kababalaghang, mga kababayan. Kung gusto talaga niyang ma-solve itong problema na to, para siyang siya lang ang nagbigay ng problema sa sarili niya, kung sino-sinong kinakausap gusto niyang kakausapin hindi siya pwedeng magtanong doon sa ng China, kasi ililigaw siya doon. Kung hindi siya sasagutin ng tama doon sa tatanong niya, parang sana ang problema niya. Kung marunong siya, dapat ang tanungin niya yung involved doon sa sinasabi niyang secret gentleman agreement. Bakit ayaw niyang kausapin si Presidente Duterte? Mga kababayan, kailangan kausapin niyang masinsinan, parang malinawan siya. Yung
magtatanong siya ng ano, masinsina. Yung pagtatanong na may malaking respeto, yung pagtatanong mga kababayan na may paggalang ha. Yung pagtatanong na mayroon din kasamang malaking utang na loob sa dating presidente. Ibig ko sabihin mga kababayan, pagtatanong na may paggalang bilang isang dating pangulo at maraming nagagawa sa ating bayan, pagtatanong na may respeto dahil mas nakakatanda sa kanya at may malawak na experience mas sa kanya. Tsaka pagtatanong na may malaking utang na loob. Alam na natin mga kababayan kung ano yung utang na loob na yon. Kasi kung yung tatlo na yan, isa sa puso mo bago mo siya kausapin, siyempre mga kababayan, mahinahong pag-uusap yun. Puno ng respeto yun. Maganda ang katutunguhan ng pag-uusap ninyo. Hindi kayo magkakomprontahan kung ano-ano. Sa mga kababayan, pagpatuloy natin. I am horrified by the idea that we have compromised through a secret agreement the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. Ganito sinagot ni Pangulong Nag-aalala talaga siya mga kababayan patungkol daw doon sa secret agreement ni dati Presidente Duterte. Di natin malaman kung saan niya nakuha yung secret agreement na sinasabi niya. Yun ang panggagatong sa kanyang mga vloggers eh. Yung secret agreement na yan mga kababayan, nagmula talaga yun sa bibig ni Antonio Trillanes. Si Antonio Trillanes ang nag-ano niyang secret agreement na yan. Pang-counter doon sa niya. Backdoor niya sa China, panahon ni Aquino. Tuloy natin si PBBM mga kababayan pakinggan natin siya. Pangulong Bongbong Marcos ang sinasabing gentleman's agreement na pinasok umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China kaugnay ng usapin sa West Philippine Sea. Sa panayam ng media kanina sa dinaluhan niyang town hall meeting, giniit ng Pangulo na wala siyang alam sa sinasabing secret agreement. Wala naman daw kasing nagsabi sa kanya ukol dito nang umupo siya sa Malacanang. Yan mga kaibigan walang nagsabi, wala siyang alam. Ngayon, paano niya nasabing mayroong secret agreement? Wala naman nagsabi sa kanya at wala din siyang alam. Wala din naman siyang alam. Malalaman kasi wala naman talaga secret agreement. Ayan ang malaking katanungan mga kaibigan nga itong si Pangulong PBBM. Kung saan-saan siya, kung kani-kanino siya nagtatanong. Nakikinig siya sa mga hearsay report mga kaibigan. Kung baga machismis lang yung narinig niya, naniniwala siya. Ito kasing nangyayari ngayon sa mga kaibigan sa West Philippine Sea. Hindi niya masolusyonan eh. Panahon ni Presidente Duterte mga kababayan, hindi nangyari yung ganyan. Dati mayroon na rin yan, umaaligid-aligid yung China kasi nakukuha na nila yung sa Scarborough Shoal, di ba? Yung sinasabi ni Trillanes nga wala siyang sinusukong ni isang pulgadang natin, teritoryo. Napahupa daw niya ang tensyon doon sa sa Scarborough Shoal. Unahin mo natin ng PBA mga kababayan pakinggan natin yung niya, pag-aalala niya. Ang problema pa, magkakaiba raw ang tono ng mga opisyal ng sinundan niyang administrasyon. From the former administration, iba-iba ang sagot eh. Sabi ng isang opisyal na dating government official under the previous administration, there's no such agreement. Sabi naman ng isa, no, there is, and we should honor it. Sabi naman ng iba, maganda yan. Sabi ng iba, hindi maganda yan. Hindi pa namin alam kung ano ba talaga yung agreement na yan. Dyan. Sa iba-ibang na yan, mga kababayan, mga kaibigan. Itong si Presidente natin, PBBM. Unsure on how to reduce fine lines and acne marks? Only Retinol Nagpapaniwala Max is siya your answer. It's bioavailable. Nagpapaniwala siya. Magkaibang bersyon yung naririnig niya. Ibig sabihin, hindi totoo yun. Hersey nga, mga kaibigan, hersey. No? Pero nagpapaniwala siya.
Di natin malaman kung ito ipapalabas lang nila, parang ilihis lang yung mga dapat lang ipapaliwanag sa publiko. Yung mga nangyayari sa administrasyon niya sa ngayon, mga kaibigan. Maraming kababalaghan talaga ang nangyayari dito sa ano natin. Dito sa bagong administrasyon. Ang dapat talaga niyang ano dito, parang linawan siya. Kung totoo man yung ano niya, pag-aalala, kausapin talaga niyang masinsinan si Presidente Duterte. Bakit yung iba, bakit pati yung sa Chinese ambassador ang gusto niyang kausapin? Di siya didirekta doon kay Presidente Duterte. Kung kani-kanino siya nakikinig. Kung sino-sino yung gumagatong sa kanya, ay doon siya nakikinig. Dapat kausapin niyang masinsinan si Presidente Duterte. Pagpatuloy natin siya, kaibigan, para nawala pa yata ako. Fight o lubos na nababahala. Ganyan ilarawan ni Pangulong Bongbong Marcos ang reaksyon niya sa sinasabing gentleman Administration, iba-ibang sagot eh. Sabi na Ang problema pa, magkakaiba raw ang tono ng mga opisyal ng sinundan niyang administrasyon. from the former administration, iba-ibang sagot eh. Sabi ng isang opisyal na dating government official under the previous administration, there's no such agreement. Sabi naman ng isa, no, there is, and we should honor it. Sabi naman ng iba, maganda yan. Sabi ng iba, hindi maganda yan. Hindi pa namin alam kung ano ba talaga yung agreement na yan. Nauna nang sinabi ni dating presidential spokesperson Harry Roque na bahagi ng Gentleman's Agreement na tanging food at water supplies lang ang pwedeng dalhin ng Pilipinas sa nakasadsad na PRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pero malinaw daw ang posisyon ng kanyang administrasyon. But kung ay ang sinasabi sa agreement na yan na kailangan tayong magpermiso sa ibang bansa para gumalaw sa ating sariling teritoryo, ay mahirap siguro sundan yung kanyang klaseng agreement. Kaya ipinatawag na ni Pangulong Yung sinasabi niya, mga kababayan, yung bakit kailangan pa ba nating magpaalam sa ibang bansa kung anong gagawin natin sa ating sariling teritoryo. Mga kababayan, itong problema na ito, hindi lang to patungkol kay PBBM, kay Duterte. Lahat ng lumipas na administrasyon, mga kababayan, may problema dito. No? Ito ang bunga ng korupsyon, mga kababayan. Nung umalis si former President Marcos, mga kababayan, yung senior, yung matinong Marcos, malakas ang sandatahang lakas ng Pilipinas noon, nung panahon ni dating Presidente Marcos. May ano na tayo, may Bongbong 1. May ano tayo sa Barbara Project, may mga missile na tayo noon, nakapag ano na tayo. Active na ang mga missile natin noon, mga kababayan. Samantalang ang China noon, nagde-develop pa lang, nangangapa pa lang. Ibig sabihin, noong araw, mas malakas tayo sa China. Ang problema, noong tinanggal si Marcos, pagkakamali din yung mga Pilipino. Isa rin yung may pakana noon ang mga Amerikano, mga kababayan. Yung ngayong nagsisik doon, doon sumisip-sip si PBBM. May kilalaman yung mga yan sa pagkaalis ng tatay niya sa pwesto. Nung naupo si Coray, mga kababayan, tinigil yung mga proyekto ni Marcos, lalong-lalo yung sa sandatahang lakas na pinaka-importante sa bawat bansa na palakasin ang mga persa militar. Yun ang importante bawat nasod, mga kababayan. Yung sa depensa. Dati nakapag-develop na tayo, malakas na, pinakamalakas sa buong Asia noon ang Pilipinas. Tiger of the East, at Tiger of the Asia nga tayo eh. Pero nung umupo si Core, ano nangyari?
Ginang yun mga kababayan, nagpauto din siya sa mga Amerikano. Ang sabi sa Amerika, wag na lang daw yung sa atin, yung sa kanila ang gagamitin. Hmm. Kung ang presidente na yun, mga nakaraang presidente mga kababayan, kung mayroong malasakit para sa mga Pilipino, kung mayroong silang malasakit para sa Pilipinas, ang inuuna nila, ang sandatahang lakas. Ang pangdepensa natin mga kababayan. Pero ang budget sa armed forces noon, kahit noong panahon ni Ramos mga kababayan, tinipid nila. Samantalang yun ang pinaka-importante sa bawat bansa, lalong-lalo ng maliit na bansa na katulad ng Pilipinas, no? Tayo maliit nga bansa pero naka-invento na tayo ng mga missile noong araw, yung Bongbong 1 at saka yung iba pa. Mayroon pa nga tayong Typhoon yung anti-typhoon missile mga kababayan. Gamit na gamit sana yun sa atin kasi madalas tayong tinatamaan ng bagyo. Anong ginawa? Itinigil yun. Kung saan-saan dinadala ang budget, ang pera ng Pilipinas, kung saan-saan ginagamit. Dahil sa korupsyon. Yun ang pinaka-importante. Kung sana hindi tinigil yun, kung patuloy nga pinalakas ang ating sandatahang lakas, hindi tayo mabubuli sa Chinese na yan, sa China na yan. Kasi powerful tayo. Tingnan mo yung Israel. Napakaliit nga bansa. Napaligiran sa malalaking bansa. Lagi silang nakipaggira. Hindi sila maliban sa itinangako yan ng Panginoon na hindi talaga sila matatalo sa digmaan. Hindi umaasa doon ang mga Israelita, mga kababayan. Talagang sadyang pinalakas nila ang kanilang sandatahang lakas. Ang Pilipinas hindi iba eh. Mas malaki ang budget sa mga congressman at sa mga senado kaysa sandatahang lakas. Panahon ni Ramos, si Ramos isang military retired military, West Point pa yata galing yun si Ramos na yun. Anong ginawa? Wala rin siya, dapat ibinalik niya. Nung matapos terminan ni Corre, nung siya nang pumalit, nung naging presidente, dapat naisip niya yun. Hindi, kung ano-ano lang ginagawa ni Ramos. Parang si BBM din, panay-panay ang labas sa bansa. Binauna sa limot ang mga proyekto ni Marcos. Itong napakagandang itong proyekto na to. Yung para sa depensa, para sa sambayan ng Pilipino, para sa inang bayan. Na hindi tayo talaga hindi tayo mabubuli sa mga malalaking bansa. Tulad ng Israel, mga kababayan, napakaliit na bansa. Kaya gigil yung mga malalaking Muslim country sa kanila. At hindi talaga nila matalo-talo palaban ng Israel kasi tinututukan nila ang depensa nila eh. Hindi katulad sa Pilipinas eh. Sumunod si Gloria kasi si Presidente Estrada hindi naman nakatapos sa termino. Si Gloria Arroyo wala din. Pero kay Gloria Arroyo mga kababayan, marami pang Chinese fishing vessel nga nahuhuli, di ba? May nahuhuli talaga. Hinuhuli pa na panahon ni Gloria Arroyo. Pag upo ni Aquino, lalo na namang nagkawindang-windang. Wala pa rin. Ang sandatahang lakas. Isyu nga natin mga sundalo noon, kawawa eh. Ang baba ng sweldo. Lagi walang budget. Nagkaroon lang tayo ng nagtangkang palakasin ni nung nakaupo na si Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan. Yung EEP modernization program, no? Na inaangkin naman yun ni Trillanes na siya daw ang may author noon. Diba? At saka na tayo magsimula. Pero ang China, naagaw na yung mga teritoryo natin. Inaagaw na ng China. Nakapagtayo na sila ng dahil inotel si Benigno Aquino. Yung naging presidente, inotel yun. Walang malasakit sa yun, sa bayan. Diba nakapagtayo na ng reclamation dyan sa Scarborough Shoal, wala siyang nagawa. Hindi alam ng mga yun kasi hindi rin binalita ng mainstream media yun. Pinipilit ni Rodrigo Duterte palakasin ang sandatahang lakas. Ngunit huli na mga kababayan, huli na, no? Huli na. Ngayon, ang sinasabi lang ng Secret Agreement, alala nyo mga kababayan,
nung binubuli na ng mga Chinese Coast Guard ang ating mga mangingisda, hindi na nakapangisda sa ating teritoryo. Di ba, naalala nyo yung binubuli na pumunta si Presidente Duterte, kinausap si Xi Jinping. Oh. Di ba, kaya nakapangisda tayo uli doon sa ano na yun, lugar na yun. Ito ang ginagawa lang issue ng ano daw, secret agreement. Si Presidente Duterte, PRRD, mga kaibigan, wise yun. Marunong lumaro yun. Marunong siyang lumaryo. Dinidistansya niya sa panganib ang ating bayan. Mga Pilipino, dinistansya niya sa panganib. Alam niya, wala pa tayong sapat na kakayahan makipagdigma sa China. Dumistansya siya eh. Sumasayaw siya eh. Diba? Kung sabihin nila, yung pagkain lang ang tanging dalhin sa Sierra Madre, walang gagalawin at wala din pwedeng gumalaw ang mga Chinese doon sa kasi pinag-aagawang yon. Kumbaga hindi na natin maangkin na tayo lang kasi may claim din ang China, kahit alam natin sa atin, pero nakiklaim din ang China. Tama naman yung sinasabi, ginagawa ni Duterte. O sige, parang pantay, walang pantay, walang gagalaw, pero magsusupply kami sa aming mga sundalo. At hindi naman pwedeng hahayaang mamatay sa gutom ang ating mga sundalo doon sa Sierra Madre. Nagkapangisda yung ating mga mangingisda, hindi na binubuli. Nagkapangisda sila. Balik. Dahil yung natin noon wise marunong Ito ngayon, nung dumating si PBBM, mga kaibigan, ang dating dinidistansyahan ni Rodrigo Duterte ng Amerika, dahil nakita niya ang Amerika hindi naman talaga seryosong protektahan tayo, mga kaibigan, gagamitin lang tayo. Mula pa noon yan, nagigtuta tayo sa mga Amerikano, ginagamit lang tayo, mga kaibigan, ng mga Amerikano na yun. Hindi sila baliw na makipagdigma sa China para lang sa atin. Ang mga Amerikano, mga wise yan, mga kaibigan, mag-akala nyo mga uto-uto yung mga yan. Tayo ang inuuto, ay kumagat yung presidente natin. Dapat yun, kung marunong presidente natin, magulang, ginagamit, napakinabangan tayo na sana ng Amerika, sana, pinakinabangan din niya. Alam nyo, mga kaibigan, bakit nasabi ko yan? Ilang US base na nandito sa Pilipinas? Siyam na yata, kung di ako nagkakamali, siyam? Sa dami niya, saan nilagay? Dapat doon niya pinagtatayo sana niya ng base diyan sa pinag-aagawang isla. Diyan sana niya nilalagay. Para maglaylo yung China. O ngayon, mga kaibigan, andito na yung mga halos lahat ng ng mga Amerikano. Andito na yung mga armas nila. Personal, andito na. Pero bakit ang China walang takot, patuloy tayong binubuli? Hindi nag-isip diyan ang ating presidente, mga kababigan. Yung kabinete ng ating presidente, hindi nag-isip diyan. Yung mga vlogger, defender ng administrasyon, hindi nag-isip dyan Habang nandito yung sa damakmak ng sandatahang lakas ng Amerika sa Pilipinas, water cannon yung mga natin, mga Coast Guard dyan sa West Philippine Sea, sa sariling teritoryo. Di ba nakakaloko yan? Mag-isip kayo, mga kaibigan. Di ba nakakaloko yan? Insulto yan. Pinakinabangan ng mga Amerikano yung ating lupain. Dito tinatayo ang kanilang mga base. Pero wala naman silang ginawa para yung pambubuli ng Chinese. O, di ba? Kung nandito na rin lang naman sila, bakit hindi yung barko na gagamitin mag-supply doon sa Sierra Madre? Bakit hindi makakiusap yung mga magagaling nating senador, yung magagaling natin, bakit hindi sila ng batas nga para yung mga Amerikano na yan, sasamahan tayo mag-supply doon sa Sierra Madre? Bakit pinabayaan tayo? Anong nangyari, di ba? Sumisip-sip si presidente natin sa mga Amerikano. Ang mga Amerikano, wala namang ginawa. Binubula-bula lang siya. Binubula-bula lang tayo, mga kaibigan. Andito na naman tayo, naging tuta na naman tayo ng Amerika. Kumalas na tayo, nakakalas na tayo sa ng mga Amerikano nung panahon ni PRRD.
Kumbaga pinilit ni PRRD tumayo tayo sa sarili natin. Hindi tayo umaasa sa mga malalaking bansa na yan. Kaya sinubukan niyang palakasin uli ang ating sandatahang lakas. Kasi yun ang importante eh. Kaya lang, hindi naman pinagpatuloy, hindi naman talaga siniseryoso. Kasi, tingnan nyo mga kaibigan, ang laki ng budget ng Kongreso, kung saan saan dinadala yung pera natin, kung ibinuhos yan doon sa sandatahang lakas, idinagdag uli yan ng mga gamit ng ating mga sundalo. Diba? Ilang bilyon yan, sayang din yun eh. Kasi nakatutok sila sa nila, sa political agenda. Wala silang pakialam sa bayan. Kung may pakialam sila sa bayan, dapat yung budget na yung nilulusta, yung mga peking ayuda na yan, kung saan-saan sila, yung mga travel allowance sila, kung ibinuhos sila dyan, sa sandatahang lakas, kung idinagdag nyo lang sa mga natin, pangdepensa, diba? Wala eh. Tapos ngayon, sisisihin na si Rodrigo Duterte. Ano ba namang katarantaduhan yan? Gumagawa lang sila ng issue ngayon dahil para mapagtakpan yung ito ngayon mga kaibigan sa Davao, may pangyayari naman sa Davao mga kaibigan. May papakita, pakinggan natin yung ni Madam Harlika. Pasensya na mga kaibigan, mahina ang signal mahina ang namin ngayon sa internet namin. Nagurgur internet namin ngayon mga kaibigan, mahina ang signal. Ito. Sa washing machine, kahit 2 sachet ng powder, may tinangman siya. May powder pa. Ay, powder? Mag-Ariel Power Gel. Tulaw agad at may better stain removal na walang tira. Mayroong pangyayari ngayon mga kaibigan na parang sinusupil na naman yung karapatan natin. Gusto diktahan tayo ng ating administrasyon mga kaibigan. Wait a minute, kaping mainit. Try natin na wala yung Sa Davao mga kaibigan, mayroong na siguro naman viral na to na sinuspinde, kinasuhan din ang ngayon sa Davao. Parang ginugurgur na tayo mga hitad. Yung hindi lang sumunod sa kasi doon sa Davao del Norte ba yun mga idol, o del Sur yung isang gobernador na hindi sumusunod sa kagustuhan ng presidential kasi may rally nga mangyayari doon sa Davao mga kaibigan, yung maisog rally. Si Governor Edwin, pang-apelido ng gobernador na to, pasensya na mga kaibigan, hindi ko gaano na itong gobernador. Kinausap na yon na huwag sumuporta doon. Mas pinili ni gobernador na sumuporta doon sa mga kababayan niya. Siguro nagsawa na rin, hindi rin naintindihan ang pamamalakad ng ating administrasyon ngayon. Yung matagal ng kaso nga na tapos na mga kaibigan, yun hinalungkat yun. Sinuspinde si gobernador. Katulad din ni Kibuloy, di ba? Yun talaga ngayon kalakalan ng ating administrasyon mga idol. Pagka hindi ka sumunod sa kagustuhan, hahanapan ka ng butas. Suspende. Ito pa masaklap mga idol, no? Para lang mapigil nila yung pagpunta ng mga tao sa rally kasi dudumugin ng tao, ayaw nilang makikinig kasi may magpunta sa rally na yun kasi nandoon si PRRD. Alam nyo naman mga kaibigan, pag si PRRD ang nandyan, yung suporta talaga ng taong bayan andoon.
Kahit mga taga Manila nagpupunta doon. Gagawaan talaga ng paraan to mga kababayan nga hindi makarating mga tao. Alam mo, ang ginawa, biglang isinira daw yung runway ng airport ng Davao. Ha? Pina-espalto daw mga kababayan. Pakinggan natin tong balita ni Madam Harlika. Kung gaano kalupit yung administrasyon ngayon. Manila time is 1:21 p.m. So mga kababayan, painit na. Malapit tayo sa exciting part. Pero again, mga kababayan, ang mga jijimonyo ay lahat ng pamamaraan ng pagiging bangag ay ayaw tigilan ang ating mga palangga na nasa tagum ngayon. Mga jutang jinemes. Okay? Ang mga ginayupak na gobyernong punong-puno ng pulburon ang utak ay ayaw tumigil sa panggigipit. Kaya naman ang ngangabels natin dito ay hindi titigil hanggang maabot natin ang lahat ng taong bayan na sukang-suka sa gobyernong ito. Mga palangga, di ba kaninang umaga dito sa America, nag-vlog tayo dahil nga dito sa pagsuspende ng runway dyan sa Davao International Airport na kung saan sinadya ng mga jutang jinemes na ispaltuhin yung mga kalsada dyan o runway na yan. Dapat kayo ini-ispalto eh. You know? Dapat si Lagdameo ini-ispalto eh. Si Lisa at saka si Marcos Jr. Ay, nako. Sarap talaga ulamin ng mga hinayupak. Ngayon, mga kababayan, inulat natin sa inyo kagabi at galit na naman syempre ang taong bayan sa ginagawa ng mga ginayupak na itech. Bakit kamo? Dahil yung, balikan natin ito. Kanina ay, ang balita kasi April 13. Okay? So, April 13, kahapon na dyan sa Pilipinas, okay, ay ibinalita natin sa inyo na temporarily yung Aviation Authority ay pinasara. Okay? Pinasara itong runway. Simula, actually, pagtungtong April 13, pagtungtong ng April 14, pag-click ng relo, ding! Nag-ispalto ang mga gonggong. Olay Hyaluron. Boost 4 times hydration and locks in longer for plump and dewy skin. Summer na naman. Inispalto ang runway. Ngayon mga palangga, ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ulit-ulitin natin, na si Kuting Jr., si Marcos, si Lagdameong kaklase niya sa mga pulboronic activities niya ay wala na sa katamang katinuan. Bakit? After natin mag-vlog, pinanood ko yung press conference or interview ni Governor Edwin Cubahib. Okay? Doon sa kanyang interview na sinasabi niya na talagang walang due process ang ginawa ng Office of the President at ang DIO, Office of the Kuting, at the DILG na hindi man lang siya binigyan ng warning. Okay? Biglaan, sorpresa na siya ay tinanggal sa kanyang pwesto at elected post po yun dahil siya ay binoto ng more or less 400,000 na kanyang mga constituents sa Tagum sa Davao del Norte. So ang ginawa ng mga jutang jinemes, mga kababayan, ni Marcos Jr., ang ginawa ng mga bangag ay pinwersa, naglagay sila ng acting governor which is yung si Uy. Okay? Ngayon, ano nangyari doon? Nagbitbit sila ng sandamakpak na mga kapulisan. Ang sabi niya ni Governor Hubahib ay para naman daw siyang kriminal na
notorious or pinaka masamang tao na pinadalan siya ng 300 more or less na kapulisan doon. Ngayon, ang nakakagalit mga palangga, na pag-usapan na natin yon, okay, yung paggigipit sa kanya. Ang nakakagalit sa mga inayupak na ito dahil nga ito ay connected sa Maisog Rally. Andyan natin mga palangga, Joey! Follow nyo si Joey Balanga, ha? Andyan si Attorney Glenn Chong, andyan si Attorney Vic, andyan syempre sila Pangulong Duterte, sana safe lang silang lahat. Andyan sila kung Bebot Alvarez at marami pang iba. At dyan din ako, yung aking alindog. Ang aking spirito nandyan mga palangga. Alright? Ang aking pagmamahal nandyan sa inyo. Ngayon, napag-alaman natin kung hindi ba naman sinayupak, jutang, ginimis, budol-budol itong mga bangag ay what? Pinigilan nila na gumamit ng kusina, ng kitchen. Okay? Yung mga nasa Kapitolyo. Alright? Kasi nga, syempre yung iba doon na mga government workers ay sumasali sa ganung rally, sumusuporta sila dahil nakikita nila na sukang-suka na sila kay Marcos Jr. So, Ito mga kaibigan, putulin ko muna saglit, magbigay lang ako ng komento. Itong mga pangyayari na ito mga kaibigan, ano sa tingin nyo? Tama pa ba ito? May kalayaan pa ba tayo dito mga kaibigan? Tingnan mo yung mga empleyado ng Kapitolyo, ha? Sariling kusina ng Kapitolyo, pinagbawalang gumamit sa kusina ng Kapitolyo. Ngayon lang nangyari yan mga kaibigan. Ngayon lang nangyari yan, hindi mo maintindihan kung anong pag-iisip mayroon ng ating administrasyon ngayon. At ayaw nilang malaman ng sambayanan yan. Kaya siguro mga kaibigan gumagawa sa ng diversion tactic parang tapos sa tulong din ng mga mainstream media, yung mga bayarang media, yung mga interview na ni PBBM patungkol doon sa secret agreement ni PRRD sa West Philippine Sea. Doon lang mga kaibigan para doon maitutok ang atensyon ng mga tao. Na hindi mapansin yung ano nila, kinakatakutan nila nangyari doon sa Davao del Norte, yung Maisog Rally. Na ayaw niyang suportahan ni Edwin, ni Gobernador. Kaya lang si Gobernador mas pinili ang pagsuporta doon sa mga Davao-inyo, sa bayan niya, doon sa Maisog Rally. Kasi wala namang doon sa Maisog Rally mga kaibigan. Doon natin makikita yung nararamdaman ng mga mamamayang Pilipino na talagang hindi na sumasang-ayon sa pamamalakad ng bagong administrasyon mga kababayan. Ayaw nilang yun. Ginagawa na lahat ng paraan, di ba? Isa yung pananakot mga kababayan sa mga government official na nagserbisyo ng tama sa bayan. Pag umaayon sa kanila, yun ang ginagawa nila mga kababayan. Tinatanggal nila. Tingnan mo ang isiminay na tanging nabukod sa ibang mga mainstream media na talagang nagbabalita ng anong ginagawa. Tinanggal. Si Kibuloy, mabumabatikos. Hinanapan ng butas, yung kaso nga nilulumot na, matagal nang tapos, ibinalik nila mga kababayan. Talagang ginawa talaga, lutong na talaga. Wagi sila noon. Kaya ngayon itong mga mainstream media, kung ano-anong ibabalita patungkol sa sa mga kabulastugan ng ating administrasyon ngayon, hindi sila nagsasalita ng laban sa administrasyon kasi natatakot din siguro sila o malaki ang binabayad sa kanila. Hindi natin malalaman mga kaibigan, ito ay lang natin haka-haka lang. Baka sila natatakot nga magurgur sila pag kumakalaban o kaya baka malaki ang binabayad sa kanila. Parang ganun lang mga kaibigan. Sana mali tayo diyan, no? Hindi tayo nagpaparatang natin. Yun kasi nakapagtataka ang katahimikan ng ating mga mainstream media. Hindi nila binabalita yung nangyari sa Davao. Hindi mo maririnig sa mainstream media yun. Ang maririnig mo sa kalat patungkol doon sa secret agreement ni PRRD doon sa China. Yan lang mga kaibigan ang maririnig mo yun sa social media. Yung interview nila ni yung horrified ni I am very horrified
Kundi ano ba yung sabi ni BBM? Diba? Yun ngayon ang pinapaano ng social media para mapagtakpan yung ibang issue na dapat pag-usapan ng ano. Kaya lang andito yung mga vlogger, mga kababayan. Yung mga malalaking vlogger, yung mga million views na mga kababayan, tinatarget na ngayon yan ng administrasyon, ng patahimikin. Kaya mayroong mga sumisibol nga maliliit ng mga vloggers nga wala pang viewer, mga kababayan tulad ko, sumisibol na rin upang magsalita. Hindi pwede mananahimik kayo mga kababayan sa nakikita nangyayari sa ating ano ngayon. Itong nangyayari ngayon sa ating bansa mga kaibigan, medyo tagilid talaga mga kaibigan. Parang maipapain na tayo sa digmaan sa China, na wala tayong kalaban-laban. Ang ating presidente nagsisip-sip sa Amerika, di ba? Yung mga ano, nagiging tuta tayo ngayon ulit ng mga Amerikano. Ay, pero ano nangyari? Hindi tayo tinulungan ng mga Amerikano ngayon mga kababayan sa problema dyan sa West Philippine Sea. Ang lagi lang bukang bibig ng mga Amerikano nga kanila lang inaano ang malayang paglalayag. Yun lang ang lagi lang inaano, yung malayang paglalayag para lang yan sa kanila mga kaibigan. Pero ni minsan hindi nila binanggit nga resolbahin nila ang ating karapatan dyan sa West Philippine Sea. Hindi yun. Minsan military drill sila dyan mga kaibigan, 100 lang military drill sila, pero hindi lang maitabo yung mga Chinese militia sa mga Chinese vessel nga andyan. Habang nagmi-military drill, andiyon din yung nakasubaybay yung mga Chinese, pero wala silang aksyon doon. Ha? Alam naman ng mga Amerikano, binubumba tayo ng tubig dyan sa ano, may nasasaktan na nga mga Pilipino dyan sa pagbubumban China, pero may ginagawa bang Amerika mga kababayan? Oh. Kung handa siyang tumulong sa atin, bakit ngayon di pa tayo natutulungan nila natutulungan? 20. Yun bang magtayo nila ng military base dito sa ating bansa mga kaibigan, nagbabayad ba sila dyan, nagrerenta ba sila sa lupain natin? Tanong lang ha, nagrerenta ba sila dyan o libre lang yan? Tulad dati. Dati, pumapalag na si dating Presidente Marcos dyan sa mga base nila kasi sa atin, hindi lang nagrenta pero sa ibang bansa, nagbabayad sila ng renta. Kung saan sila nagtatayo ng base. Pero dito sa atin, pero sa ngayon, mga kaibigan, nagsisip-sip masyado si PB. Kaya malakas loob niya nagsisip-sip siya sa, andito yung mga Amerikano, kaya ang lakas loob niya nag-ano sa China. Wala naman siyang ginawa. Kung talagang malakas loob niya, dapat ilatag niya yung mga Pilipinibi natin dyan sa ano natin. Diba? Pilitin niya makapagdagdag pa tayo ng barko. Kaya lang, ang na-order lang yata ni PRRD nga barko yung sa ano, galing Israel. 6 yun. 2 pa lang yung na-deliver yata. 2 ba? Kung di ako nagkamali. Yung 4, ayaw ko kung nasimula na dyan sa Cavite kasi dyan nabuuhin sa Cavite. Si PRRD kasi mga kaibigan, pag bumili ng equipment, ayaw niya ng sikanhan. Di katulad sa mga nakalipas ng mga administrasyon, puro sikanhan ang binibili. Si PRRD hindi. Gusto niya brand new talaga, virgin yung equipment, so hindi pa nagagamit. Yung Bramos, nga narinig ko sa isang vlogger nga, doon nagpasalamat sa kay BBM. Ulol din yung vlogger na yon. Kasama pa yon sa ni PRRD. Itong lang dumating. Ito ngayon ang masakit ng nangyari pero hindi lang sa Davao nangyari mga kababayan, pati sa Cebu. Yung rally sa Cebu ganun din, pinahirapan din doon ang binyo nga binibigyan sila ng permit, ang binyo doon sa medyo liblib nga lugar nga wala ganun jeep nga masakyan ng mga kaya yung mga nag-a-attend sa rally nahihirapan kasi walang biyahe ng jeep doon sa lugar nga binigay sa kanila. Binigyan nga ng permit doon naman sa lugar nga mahirap puntahan. Ganun katindi itong administrasyon natin ngayon mga kaibigan. Mayroon silang itinatago nga ayaw nilang magkaipon-ipon yung mga tao at malalaman. Kasi pag nandoon si PRRD, mga kaibigan, talagang dunumugi ng tao. Ayaw mangyari ng administrasyon yon. Ngayon, ang ginawa namang ni ugok-ugok na Trillanes, ito si Trillanes, fabricator din to ng mga issue mga kaibigan.
Si Trillanes, fabricator din yan ng mga, ano eh, mga fake information. Yung mga gawa-gawang kwento, ano daw ng destabilisasyon. Ito si PRRD. Yan nga inaano nila, kaya ayaw nilang mabuo yung mga tao. Ang ginawa ni Marcos Jr., ni Lisa Canas, ni DILG, ni ng Uy, dahil, nilagdami o dinidiktahan nga itong kanyang mga alipores dyan, yung acting governor, na itinalaga nila dyan na pigilan ang ating mga palangga dyan sa Kapitolyo na pagdamutan nila o ipagdamot ang paggamit ng kitchen. Kasi nga naman, nagsasaing sila, nagluluto sila, dahil maraming tao at it's normal na pakainin mo yung taong nagugutom. Kung ako man ang magpaparada sa inyo bilang isang maalindog, eh pakakainin ko kayo ng bonggang-bongga. Diba? Ngayon, pinigilan yan ng gobyerno ni Kuting Jr. sa pakikipagsabwatan ng in-install nila na isang tau-tauhan ni Marcos Jr. na si Uy. So, pinagbawalan nilang gumamit ng kitchen at mga palangga. Ang ginawa pa nila ay in-instructionan, di ba, ang mga government employees like yung mga kapulisan, mga kasundaluhan, o mga taong gobyerno, meron silang gasoline allowance charge to the government. So, in-instructan, ayon kay Gov. Edwin Hubahib, na pinagbawalan na in-stop yung pagpapagasolina. Anong ibig sabihin dito? Panggugurgur talaga. Di ba yan mga kababayan, sa ginawa nila yon, isang malinaw na panggigipit mga kababayan. Pag ayaw sumunod sa kanila, ginigipit talaga nila. Nasa martial law situation tayo ngayon mga kababayan. Hindi nila dineclare ang martial law, pero itong ginagawa nila ay martial law ito. Mas maganda pa kayo ang martial law ni dating Presidente Marcos kasi naka-declare, alam ng mga tao. Makapaghanda ang mga tao, makaingat ang mga tao kasi declare yon eh. Ito ngayon mga kababayan, hindi declare to. Walang dinideclare, pero ito nga sitwasyon na andito tayo ngayon sa martial law situation. Kasi itong ginagawa ng administrasyon mga kababayan. Pag against ka sa kanila, pag nasa posisyon ka, tatanggalin ka. Kakasuhan ka, halongkatin nila yung mga kaso mong matagal nang tapos. Bubuhayin nila ngayon. Patunay yun, dalawa na, si Kibuloy at saka yung si Governor Edwin Sugaho ba yun? Ayun mga kababayan. Sino na naman kaya ang pangatlo noon? Baka si PRRD na. Kasi yung talaga target nila kasi yun ang balakid sa ambisyon nila ng sa politika, ang mga Duterte. Yun talaga ang nila mga kaibigan, mga Duterte. Kaya nga yung maisog rally mga kaibigan, ang tinatarget nila dyan nga walang makapunta kasi andyan si Duterte, andyan si Attorney Edwin Cho, Glenn Chong, at saka yung iba pa mga magagaling na abogado at magsasalita. Ayaw nilang maririnig at mabibisto yung mga kabulastugan nila, lalong-lalo na si Lisa Smag, mga kaibigan. Ito ang matinding ngayon sa ating administrasyon, nakakalungkot. Kabaliktaran niya sa ating inaasahan ng panahon ng eleksyon, mga kaibigan. Ako, nagugulat ako, nalulungkot din ako. Talagang isa din talaga ako sa nabudol. Hindi talaga yan ang inaasahan ko kasi di ba ang mga Marcos galing yon sa sila, pagkatanggal, matindi ang naranasan nila eh. Ang iniisip ko, lilinisin nila ang pangalan nila sa politika. Babawi sila sa mga binabato sa kanila na mga isyu. Hindi naman pala, pinatunayan, parang tinatanggap lang nila ang mga isyu laban sa kanila. Pinapatunayan nila. Kaya hindi pwede manahimik lang tayo mga kababayan. Kailangan din nating manindigan dito. Para sa inang bayan.
Kasi kung lahat tayo yuyuko na lang sa kagustuhan nila, kawawa ang susunod ng mga henerasyon, mga kababayan. Pakinggan natin, patuloy natin si Maharlika, mga kababayan. Gugurgurin talaga dahil sobrang bitter, loser, bangag at alam nilang tatanggalin na sila ng taong bayan. Soon. Kaya lahat ng pagigipit ginagawa ng tsutang Chinemes na gobyerno ni Lisa Tanas na isang kidnapper, si Marcos Jr. na isang polboronic, kawatan, lahat na ng kasamaan, tinalbugan nyo, si Judas, si Satanas at lahat ng mga demonyo sa mundo, tinalbugan nyo, mga inayupa kayo. Ngayon, mga kababayan, at inatasan pa, based sa information na nakuha ni Goff, ang mga PNP, ang mga kapulisan na harangin ang mga participant o yung makikiisa doon sa Maisog Rally. Kapag nakita nila na grupo-grupo, naka-truck, naka-jeep, or kahit daw naka-tricycle o naka-motor lang, na more than 1, 2, 3 yung tao, kung alam nilang pupunta, ay haharangin nila. Ganyan kayo ka-loser, Lisa Nartata. Yan, mga kaibigan. Maliwanag ang panggigipit talaga yung ginagawa. Pag-aabuso sa kapangyarihan yung ginagawa, mga kaibigan. Mga kababayan, ito talaga isang maliwanag na pag-aabuso sa karapatan. Ito dito dapat ang yung mga walang kwentang human rights, di ba? Bakit hindi sila kumikibo dito? Oh. Bakit hindi sila kumikibo dito? Ano na rin sila ngayon lang sila kumakampi sa administrasyon. Yung mga human rights against yan sila sa kadalasan sa mga administrasyon O kay Duterte lang sila against. Yung human rights, isa pa yan, wala namang kwenta yan dapat hindi na pag-aksayahan ng budget yung departamento na yan. Dito dapat ipaglalaban ng human rights ang karapatan ng mga tao dito. Kasi tinatanggalan ng karapatan ng bawat isa dito. Tingnan mo yung haharangin, ipapaharang yung magpupunta doon sa rally. Kahit hindi napunta doon, basta may grupo, haharangin ng mga pulis. Walang magawa mga pulis kasi utos sa kanila. Labag man sa kagustuhan nila, no choice sila kundi sumunod. Tuloy tayo, mga kaibigan. Tatanggalin kayo ng taong bayan, tsutang Chinemes kayo, loser bangag, mga hinayupa kayo. Ngayon, mga kababayan, nakita ninyo? You have to speak up. Even you, men and women in uniform, binababoy na kayo ng bangag na mga na presidente at mga gabinete na walang ginawa kundi suminghot at magnakaw, magtrip, mga abuso, gumurgur ng bawat karapatan ng Pilipino. Mga inayupa kayo noong January 28 na nilangaw ang iyong kick-off party, kuting na ginayupa ka. Nagpakalat pa kayo ng internal memo sa lahat ng ahensya ng gobyerno para sapilitan yung paatinin doon sa luneta ng kick-off rally mo. Huwag kang mag-alala. Wala ka ng kick-off rally. Pero itong mga nangyayari dito, mga kaibigan, hindi naman sa yung simpatiya ko, andyan pa rin naman kay PBBM. Pinaglalaban ko ngayon nung panahon ng kampanya. Kaya lang, mga kaibigan, ito talaga nabudol din talaga ako kay ni BBM. Hindi ko lang din mga kaibigan, malalaman kung ito ba talaga yung kagustuhan ni PBBM o may nagdidikta lang sa kanya. Dahil di siya pwedeng pumalag dito, mga kaibigan, di ba? Alam naman natin na naging sunod-sunuran si PBBM. Hindi ko malaman kung itong nagpakana dito o yung mga nakapaligid sa kanya, yung gumagamit lang sa kanya.
umaabuso sa kapangyarihan, mga kaibigan. Si PBBM, pag titingnan mo, para namang mabait. Ang problema lang, ito ang alang nangyayari sa kanyang administrasyon, ito hindi katanggap-tanggap. Kasi pag masdan nyo ang mga kababayan, hindi ako protector ni PBBM, ha. Hindi ako protector vlogger ni PBBM. DDE supporter ako, mga kaibigan, malinaw yan. Sabi ko nga sa inyo, kung kumandidato lang si Sara ng presidente, hindi makakatikim si BBM sa boto ko. Kasi pag masdan yung maigi, mga kababayan, yung video, kahit yung mga papunta sa ibang bansa kasama ang First Lady, mga kaibigan, yung sa mga galaw nila sa video na lang, basahin nyo ang ng video, yung mga galaw nila. Si BBM parang inosente naman gumagalaw, parang naman siya eh. Yung babae, mga kaibigan, ang medyo makikita mo talaga sa kilos. Tapos yung ibang nakapaligid. Kaya yun nga lang ang masaklap talaga. Hindi talaga ako boto sa ginagawa ni BBM. Yung nahulihan yung si Mark Anthony apelido na yung nahulihan ng Shabu, mga kaibigan, yung kasama niya doon sa pagpunta niyang Amerika, Sayarot. Yung nahulihan ng droga, tuni-tuniladang droga, nagiging kasama pa niya doon sa labas ng bansa natin. Gastos pa ng gobyerno yon. Yun talaga, mga kaibigan, yun ang kung makikita mo, hindi malayong totoo nga yung sinasabi nga itong administrasyon natin na ito, sangkot nga sa mga pinagbabawal nga gamot. Pagka ganun ang mangyayari, mga kaibigan, itong issue sa pulboronic issue, mga kaibigan, hindi mawawalang papasok sa Pilipinas, yung mananagasa uli sa mga Pilipino. Yun kasi ang protector, mga matataas na opisyal. Pilit na nga binabangga ni Pangulong Duterte noon yan. Bawas na, di ba, nung pag-upo ni Duterte, ang daming, ilang general yung nasangkot yan, ilang mayor, mga mayores ang niyan. Ba? Nasangkot yan. Ilang mayor ang napatay dahil dyan. Dating DOJ Secretary, yan ang mga kababayan, dating DOJ Secretary, sangkot sa illegal drugs, nakulong pa nga eh. Tapos ito ngayon, pag-upo na ngayon ng bagong administrasyon, nakalaya. Ang illegal drugs, walang no bail yan, di ba? Nakalaya. Kasi ngayon, babangon silang muli eh. Yan nga yung war on drugs sa Davao City, mga kaibigan, ni Mayor Baste Duterte. Sa ngayon, medyo sila, yung mga tao nagre-react, di ba? Sila eh. Binubuli nila, pero matapang ang mga Duterte pagdating sa war on drugs, mga kaibigan. Hindi matitinag yun, hindi patitinag yun. Hindi natin malalaman kasi DOJ, DILJ, siyempre sa presidente yun. Alam naman natin ngayon, administrasyon, lahat ng departamento ng gobyerno ginagamit para lang yung hindi sumasang-ayon sa kanila. Dalawa na, di ba? Si Kibuloy at saka si Mayor Edwin Sugahib. Ginagamit lahat ng mga galamay para lang mabuwal talaga yon. Pag against ka talaga sa administrasyon ngayon, mga kaibigan, pag nasa posisyon ka, delikado ka. Ang mga vloggers ngayon, nga million views, sabi nila, malakas na maka-influensya ng mga tao, pinapatrabaho na rin. Pinapatrabaho nila yung mga malalaking vloggers, mga idol, pero mayroong maliliit na sumisibol. Yung nagtangkang nagtangkang magsasalita din para sa inang bayan. Mabuwal man nila yung mga kilalang vloggers, mga kababayan, yung mga vloggers na naninindigan. Pero hindi mauubos kasi mayroong sisibol, mayroong magsasalita para sa sambayan ng Pilipino.
mayroong lumalaban sa mapang-aping mapag-aping mga government official, yung mapag-aping mga bulaang politiko nga ginagamit ang kapangyarihan, mga kaibigan. Yun sila ang mga politiko nagtatago sa kapangyarihan parang maisagawa yung maitim nilang hangarin. Katulad itong ginagawa ngayon mga kaibigan, yung pagsira sa runway sa airport sa Davao mga kaibigan. Taong bayan ang naepektuhan niyan. Paano yung may mga negosyo papuntang Manila? Paano yung mga pasahero papuntang naantala mga kaibigan dahil lang sa kasuwapangan na dahil lang ang gusto lang nilang walang makapunta doon sa Maisog rally. Sisirain talaga nila, nga pipigil lahat ng paraan, gagawin nila para mapigilan buo yung na yun, Maisog rally. Di natin alam kung bakit sila natatakot. Bakit sila natatakot sa mga tao? Kasi malalaman yung ginagawa nila. May nabasa pa nga ako mga kaibigan, may napanood ko sa Facebook ngayon, gumagamit na rin ng social media si PBBM para sa propaganda niya. Kasi kung doon sa mainstream media mga kaibigan, wala nang nagniniwala sa mainstream media, no? Iilan-ilan na lang ang naniniwala sa mainstream media. Hindi mo rin masisi mga tao kasi wala ka rin namang maasahang ibabalita sa mainstream media nga maganda eh. Walang ibang laman ang mainstream media ngayon kundi yung secret deal ni PRRD sa West Philippine Sea. Nakakalukong balita. Wag namang masyadong one-sided yung mga Tapos sasabihin nilang service yung totoo, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, si BBM lamang. Ya? Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan maliban kay BBM lamang. Ganun yun eh. PRRD Kibuloy, Governor Edwin Sugahib, di nila protektahan yun, di nila kikilingan yun. Ididiin pa nila yun, ididiin nila yun eh. Ganun yung mga natin ngayon, yung mga bayarang mainstream media. Kaya yung mga tao, dito sa social media, nanonood ng balita, dito sa mga vlogger, kasi mga vlogger, walang walang preno-preno eh. Ang content ng vlogger, mga idol, walang preno-preno. Talaga kung ano yung nangyari, yun talaga binabalita. Ang masaklap lang, mayroon din mga vlogger nga bayaran. Marami rin mga vlogger, mga idol, nga nagbibintang nagbibinta ng serbisyo. Mayroong mga vloggers na nagfabricate din ng mga fake news. Panoorin na inyo mga idol, hindi ako kasi ito si Mike Abe, dating newscaster ng SMNI. Ngayon mga kaibigan, panoorin nyo yung mga ngayon ni Mike Abe. At kayo nang magsabi kung si Mike Abe ngayon. Ang lakas pa niya magsabing fake news, yung ibang fake news daw. Pero sarili niya, hindi niya nakikita. Pagpatuloy natin mga idol itong expose ni Maharlika. Get out na ang susunod. Iatay ka. Kayong lahat na mga bangag. Imagine niyo mga palangga kung bakit nakakagigil itong mga ginayupak na itong panggigipit. Naalala niyo? Marcos Jr., ginamit niyo pa ang pera ng bayan, namigay pa kayo ng ayuda ng AIX doon sa Luneta para lang may umattend sa inyo. Para masabi na rockstar ka pa ng pulburon. Buha ka ng genemes mo, Marcos Jr. Kunin ka na sana ng mga uod na nagpupulburon din. Lamunin na sana kayo ng... Yun na naman mga idol, tulad ng binanggit ko kanina. Yung mga pira at ginastos nila kung saan-saan, mga walang kabuluhan, kung iniipon na lang yan mga idol at dinagdag doon sa natin, sa AEP Modernization Project, no? Nagdagdag lang sana tayo ng fighter jet o kaya mga warship.
pangdepensa sa ating sovereignty. Mapakinabangan pa sana, no? Yung isiningit ilang budget sa Kongreso, mga idol, ilang bilyon yun. Hindi, wala pang pihong kung saan gagamitin. Kung doon na lang ipinasok yan sa modernisasyon, sa AAP modernisasyon. Kung ibinili na lang ng bago, brand new barko dyan, yan, na yan, at ipinali sa Sierra Madre, total, andito naman yung mga ninong-ninong ni PBBM, mga Amerikano Habang papalitan nila ng brand new barko yung Sierra Madre, o de magpa-escort sila ng mga US Navy. Anong ginagawa na? Paano pakinabang natin yung mga Amerikano na yan kung hindi natin gagamitin, di ba? Gagamitin natin yung pagiging wise, pagiging Pilipino. Wise tayo mga Pilipino. Kaya lang pagdating sa Amerika, bakit tayo nagiging tanga? No? Nagiging uto-uto. Ang tagal na natin nagiging uto-uto dyan, magiging tuta dyan sa mga Amerikano na yan, mula pa noon Nawala na yan sila, di ba? Napaalis na yan dito sa natin. Napaalis na yan sila. Lalong-lalo na pagdating ni Duterte, hindi naman natin kalaban ng Amerika, kakampi naman. Kaya lang talagang medyo dumidisan siya. Kasi alam mo kung bakit, may rin naman si Presidente, may point na diyan, di ba? Nung gusto niyang bumili ng armas sa Amerika, anong ginawa? Di ba? May senador pang humaharang, kunwari, alam niyo naman si Duterte, hindi yun marunong, taong marunong magmakaawa. Pagkaayaw-ayaw, di mabuti kung kayo lang ang bansa nga nag-produce ng ganyan. Kung nagpuntang Rusya, ano yung kailangan? Binili, di ba? Ang dami pang pasama. Ilang libong bala, ilang AK-47 yung may bigay pa. Sa Amerika, lahat bayad, mahal yun. Pagdating doon kay Putin, diba? Bigay agad. Yung sa Canada, yung bibili ng 6 na helicopter, nadiktahan siya kung paano gagamitin yung helicopter, madali yan. Hindi obra kay Duterte yun. Walang makapagdikta ni Duterte yun, kahit gaano kalaking bansa kayo. Diba? Nung mangyari yung umasim si Duterte, panguto-uto, na yung sa mga Amerikano, inamu-amo siya ng mga Amerikano. Dahil why si Duterte, sinabayan niya ngayon ng pagbawi ng Balanggiga Bills. Yun mga idol, ang hindi rin talaga yan. Anong buwan ba yung nakuha ang Balanggiga Bills? Dapat yan, historical ng Pilipinas yun Dapat may din yun, yung celebration. Kung kailan, anong pitsa yung nabawi ulit natin ng ating heritage yun ng Sinong presidente ang nakabawi niyan? Si Duterte lang. Si Ramos, sinubukang bawiin ni Ramos yun, hindi siya nagwagi. Di ba? Maraming presidente gustong bumawi noon, hindi nagwagi. Pero kay Duterte, sinauli. Tapos sasabihin ng mga vlogger ni PBBM nga, kakaang-kaang si Duterte. Di ba? Kukuya-kuya ko si Duterte, si Duterte nakaupo, makabaliw yung mga yon Di nila nakikita yung mga proyekto ni Duterte. Diba? Pero yung proyektong ginagawa ni Duterte sa blueprint na yan ng dating Marcos. Kumaga pinagpatuloy lang. Pero yung blueprint na yun dating Marcos, pagdating ni Cory, kung pinagpatuloy lang sana, malakas tayo ngayon mga ang Pilipinas ngayon malakas. Pero sa buong Asya, pinakamahina na tayo Pilipinas. Dati tayo pinakamalakas panahon ni Marcos Sr. Dahil nangingibabaw ang korupsyon, lalong-lalo na dyan sa Departamento ng Kongreso. Kasi sila ang may sa budget, napaka-corrupt ng mga na yan. Di naman ipagkakaila, sa ngayon nga lang, mamalinis ba sila? Yung magandang proyekto, hinaharang, di ba? Katulad ng sa Sandatahang Lakas, hinaharang yon. Katulad nung confidential pa ng Vice President, hinaharang yun. Diba? Pero yung mga ayuda, na hindi malaman kung sino nakakuha, ilang bilyon ang budget, lusot yun.
Yung isiningit ng budget sa Kongreso nga hindi alam kung saan gagamitin, lusot yun, walang nag-question. Pero yung confidential fund ng DepEd, ng Vice President, hinarang yun. Kasi, ang masasagasaan noon, yung 3 itlog na nagre-recruit ng mga kabataan para gawing NPA. Diba? Ang masakit, ang ating opisyalis sa ating mga gobyerno, nagpauto sa 3 itlog na yan, lalong layo yung nasa Kongreso. Yung mga general natin, nandyan sa Kongreso, baw sila dyan sa 3 itlog ng mga NPA na yan. Ha? Wala silang nagawa eh. Sumasang-ayon pa sila. Kini-question nila itong si Rizal Ontiveros, wala daw hindi daw to sa kumbaga connected sa mga makakaliwang grupo. Pero siyang number 1 tumutulig sa niyan. Yung sa Teachers Act. Yung mga congressman na yan ang tumutulig sa dyan. Kasi tatamaan yung partido nila eh. Hindi napansin ng presidente yan. Hindi napansin ng mga congressman yan. Mayroon man siguro na hindi lang kumikibo. Hindi napansin ng mga senador yan. Diyan mga kaibigan, nakakadismaya. Kung sino pa yung matino, mga government official, yun pa ang kinalaban. Kung ano yung matinong gawa nga para sa bayan, kini-question nila. Pero kung ano yung mga ginagawa nga pang sarili, lusot yun. Yun bang isiningit nga budget dyan sa Kongreso nga hindi alam kung saan gagamitin. O, di ba? Sa tingin nyo ba para sa bayan yun? Kalokohan yan. Para bang sinasabi nyo ngayon, kahapon ng tayo pinanganak. Yung paglabas ng bilyon-bilyong ayuda na wala namang pandemic, wala namang kalamidad, ano sa tingin nyo? Sino bang nakakuha niyan? Ang daming pinapirma, kahit dito sa Harmony, ang daming nakapirma. Nag-aagawan mga tao pagpirma dyan. Pero aywan ko kung nakakuha na. Mayroon din namang pailan-ilan ang nakakuha mga idol. Kaya lang, lamang ng ilang doble yung wala, hindi na nauuto, ginagamit lang ang pirma. Isisingit lang nila yung political initiative, yung PI, no? Hindi naman people initiative yun, political initiative yun. Kaya naglalabas sila kunwari ng ayuda. Bakit hindi inimbestigahan yon? Yan mga kaibigan ang medyo hindi ko na natapos yung mga expose ni Maharlika mga kaibigan. Medyo nakakainit talaga ng dugo yung ginagawa natin ng ating administrasyon. Yung mga natin, mga bulaang mainstream media, mga idol, bakit hindi nila binalita yung mga ganyang tema? Ang laman ng nila ngayon, puro secret deal ni PRRD sa China. Ang unang nagpakaano talaga niyan, yung mga vlogger defender ng administrasyon. Secret deal sila ng secret deal. Pero bakit yung 16 times na transaction ni Trillanes doon sa China, hindi nila yun nahalungkat? Sabi nga ni Trillanes, panahon daw niya, accomplishment niya, wala daw ni 1 square inches na nawawala sa sovereignty ng Pilipinas. Bakit kay PRRD mayroon? Panahon ni Duterte at saka ni Pinoy at saka ni Trillanes yung pakipag-deal niya, yung nawala sa atin yung yung naangkin ng China yung Scarborough Shoal, di ba? Yung nakuha yung nakatayo sa niya ng reclamation. Kasi nabanggit ni Trillanes yung stand-off, pero hindi niya binanggit nga pinaalis ang mga Navy natin dyan nung nagkaroon ng stand-off. Dahil gunggong ang ating presidente, palamya-lamya, pinawidro yung mga sundalo natin, ang China nagpaiwan. Parehas yun nag-claim sa area na yon. Kini-claim parehas yun ng dalawang kampo, Pilipinas at saka yung China. Ang nangyari, umatras yung Pilipinas, nagpaiwan yung China.
pagbalik ng hindi na makabalik ang Pilipinas kasi naka-take over ang China. Iniwanan, ibig sabihin, ibinibigay. Diba? Kung hindi lang nila pinatras yung mga Philippine Navy, mauubos yun doon. Talagang hindi aatras yun, makipagbakbakan talaga yun. Dapat ang ginawa nyo kasi mas marami yung China, dinadagdagan ng pwersa yung Pilipinas doon. Nagpadala doon ng iba pang ano. Ang problema, mga idol, inote lang ating mga namumuno ng araw, pinabayaan ng sandatahang lakas. Gugustuhin man nilang sumuporta doon, walang masakyan, alangan, magsasakayan sila ng mga bangkang di sagwal. Di ba? Kasi yung project ni Marcos Sr. ng Barbara project, kung pinagpatuloy yan, napakalakas ng Pilipinas ngayon sana. Hindi tayo mabubuli kung kanino-kaninong bansa lang. Kasi dati may mga missile na tayo, yung Bungbong 1, marami na tayong missile noong araw, panahon ni Marcos. Ang China, nagdidibilo pa lang. Hindi pa sila talaga nakabuo. Nagdidibilo pa lang. Hindi na tayo kayang bulihin. Ang problema, nung umupo si Cory, lahat ng proyekto ni Marcos kasama yung sa power plant sa Bataan, pinatigil yun. Kaya nagtiis tayo ngayon ng mahal nga kuryente. Kasi ang binuhay ni Cory, yung mga oligarko. Kasi kung ipagpatuloy yung nuclear plant yan sa Bataan, hindi kikita ang Meralco, mga kababayan. Hindi makaabuso ang Meralco sa singil ng kuryente nga lahat ng charges pati na yata 13 month ng nila sa mga consumer na binapataw. Hindi malaman bakit yung sa mga senador pinipirmahan yan. Tingnan nyo sa bill ng Meralco. Lahat ng charges na sa atin. Di ba? Bakit pinapayagan ng gobyerno yan? Hindi dapat pinapayagan yan. Yung ibang charges na negosyo nila yan, dapat natural gagasto sila, hindi yung mga consumer ang magsusulder niyan. Pero pinapaboran nga ng ating mga government official, yung mga oligarko. Si Duterte lang talaga ang tanging presidente nga hindi yung mga oligarko. Kasi once nga ang isang presidente, kaibigan yung mga negosyante na yun, mga oligarko na yon, walang mangyayari sa bayan. Walang mangyayari sa bayan. Tingnan nyo yung issues doon sa sa NFA. Diba? Yung controversial na sa NFA, yung sa bigas nga binibenta ng 25 per kilo. Yung binibenta ng 25 per kilo, kung sa mga mahihirap ng mga Pilipino lang binibenta yun, sana malaking tulong yun. Ang problema, doon binibenta sa oligarko. Doon sa mga trader, mga kababayan. Anong ibig sabihin noon, di ba? Ang binubuhay ng ating gobyerno, hindi. Kasi gobyerno tayo ng mga kurap nga mga opisyal ng ating gobyerno, mga kababayan. Ang binubuhay nila, yung mga kumpare-kumpare nilang mga oligarko din. Yung mga kamag-anak nilang oligarko, mga kapatid nilang mga sindikatong oligarko, yung mga smuggler. Yun ang pinapabura nila. Pero tayo, mga mahihirap, wala, nga. Ha? Nagtiis tayo sa 60 pesos mahigit ang kilo ng bigas. Yung presyo ng karning baboy, mga kaibigan, mga kababayan, mahal ang kilo ng karning baboy, di ba? Pero ang bili nila, mga kaibigan, sa buhay nga baboy, magkaano lang, malulugi, marami ng mga backyard farm nga na bankrupt. Kasi napakababa ang bili, pero pagdating sa palengke, napakamahal ang presyo ng karning baboy. Sa manok, ganun din. Mura ang kuha nila sa mga farm, pero pagdating doon sa palengke, napakamahal ng karning manok. Sa gulay, ganun din. Maalala natin yung sa sibuyas, nga binibili lang ng tag 11 pesos ang per kilo ang sibuyas. Pagdating sa 500 ang kilo, palengke. Diba? Pero walang aksyon ng ating mga opisyalis ng gobyerno noon. Hindi nila magawaan. Ang lang, bakit pinapayagan nilang magtayo ng malalaking storage sa mga farm area, yung mga private
yung mga smuggler. Ha? Nagtayo, yun ang nanabutahi. Tatayuan, halimbawa, yung mga katulad doon sa Benguet o kaya sa Kalingapay o saan yung mga taniman ng mga gulay. May nagtatayo doon ng storage. Bakit hindi na lang gobyerno ang nagpatayo diyan? Hindi nila hinayaan ng mga trader ang mga ang magtatayo diyan. 'Yun ang mga sumasakal sa ating mga magsasaka eh. Bakit hindi na lang gobyerno ang nagtayo diyan? Di ba kaya ng gobyerno magtayo ng mga storage diyan? Para maserbisyuhan ng tama yung natin, masuportahan niya itong magsasaka. Ang gusto kasi ng natin, mga nasa posisyon mga kaibigan, tulungan ang magsasaka, maglabas sila ng cash, ayuda doon sa mga magsasaka. Hindi dapat, hindi yun ang solusyon. Dapat ang solusyon, suportahan ang magsasaka, hindi sa pamamagitan ng cash. Kasi pag sa cash, 1 million paglabas doon sa paglabas noon, bawas na yun. 900,000 na lang yun, di ba? Yung 1 million, nagiging 900,000 na lang yun. Pagdating yan doon sa probinsya, bawasan uli yun, magiging kalahating milyon na lang yun. Pagdating sa mga magsasaka, 100,000 na lang yun, hati-hatian sa ilang daang magsasaka yun. Ang mangyayari, diba? Kung ang itulong na sa magsasaka, suporta na lang, katulad ng mga storage facilities, yung mga tambakan ng tambakan ng mga produkto ng mga magsasaka, istakan. Parang hindi masakal yung mga magsasaka, hindi katulad ng mga private nga storage dyan. Pag anihan, sasabihin, pag may nagdala doon ng para mailagay sa storage, sasabihin puno. Bibilihin na lang ngayon ng bagsak presyo yung produkto ng magsasaka. Si magsasaka, walang magawa kasi mabubulok yung niya, puno daw sa storage eh. Pag hindi niya ibinta yun, mabubulok yan. Ibinta niya ng palugi, mga idol, palugi yung produkto ng magsasaka. Itatago lang sa storage. Paglabas, deliver palengke mahal mga idol. Ha? Dalawa ang tinatamaan, ang magsasakang mahirap, ang mga consumer sa palengke ang mahirap. Yun ang pakinabangan ng mga dahil yan sa kapabayaan ng ating mga government official. Maraming mga idol, kung siseryosohin talaga sana sa ating mga government official, sa mga kinaukulan, ang suportahan ng mga magsasaka, hindi sa pamagitan ng ayuda. Kung sa ayuda kasi sila ang kikita, hindi magsasaka eh. Kaya gusto nilang maglabas ng ayuda cash para sa mga maglabas ng ilang bilyon ayuda sa mga magsasaka. Sila ang kumikita diyan, hindi yung mga magsasaka. Paglabas pa lang, bago mai-release yan, bawas na agad yun. Ha? Pagdating doon, ni congressman, kung dadaan ng congressman yan, lalo nang bawas yan. Pagdating ni gobernur, pipirma si gobernur, bawas na rin yun. Papunta kay mayor, bago makarating doon sa co-op, wala na. Ano mangyari? Nga pa rin. Hindi sila tulong sana sa magsasaka, suporta sa magsasaka. Yung suporta nga susuportahan yung mga harvest nila hanggang makarating sa palengke. Hindi na lang, bakit di ba pwede gobyerno na lang, ahensya magtatag na lang ng ahensya gobyerno parang kukuha doon sa halip yung mga private nga mga trader nga mga smuggler. Magtayo na lang sana ng ahensya ng gobyerno, bibili ng produkto sa mga magsasaka, parang mabayaran ng magsasaka nga tamang presyo, hindi katulad ng mga smuggler nga sasakalin pang magsasaka. Mabibili ng tamang presyo, ma-deliver sa palengke nga mababang presyo, yung tutubuan lang ng tubong lang. Kasi yung mga smuggler kasi, bibilihin ng 5 piso sa magsasaka, pagdating niya sa palengke, 50 pesos ng presyo. Ganun sila. Diba? Kung gobyerno sana yan, ang bibili, para suportahan ng mga magsasaka, pwede naman, kaya lang, ang problema, yun nga mga sarili nga lang interes ang inanon ng gobyerno, ng ating mga opisyalis ng gobyerno. Kasi, si trader, kumpare ni diba? Kumpare ni congressman yan. Naalala nyo mga idol, yung panahon ni Gloria Arroyo, patungkol sa buko, diba? Yung nagmahal ang buko. Pati yung mga isda, nga sabi ni Gloria, magtayo ng ahensya sa gobyerno nga sila ang aangkat ng mga isda sa fish port, parang i-deliver sa palengke nga
mababa ang presyo. Yung presyong makatao. Anong ginawa ng mga congressman, di ba? Mga senador. Hinaharang yun kasi libo daw ang mawalaan ng kita. Diba? Hinaharang nila yun eh. Kasi libo daw ang mga negosyante mawalaan ng kita. Pinaburan lang ang libo nga mawalaan ng kita kaysa milyon-milyon mahihirap ng mga Pilipino ang makinabang. Ganon ang sistema, mga idol. Diba? Wala silang pakialam sa milyon-milyong mahihirap ng mga Pilipino. Basta ang importante, mabigyan ng pagkakataon yung libong mga trader na kikita dyan. Ang importante sa kanila, kumikita yung mga negosyante. Wala silang makialam sa masa na makinabang. Noong pag-ano ni BBA, mga kaibigan, sa kampanya talaga, murang bilihin, murang bigas, murang kuryente, murang tubig. Kasi yan ang ano niya eh. Dahil daw ang tubig libre, may bayad mo 3 peso for ano lang, for maintenance purposes lang. Ang kuryente, ganun din. Panahon ng tatay niya. Sabagay, totoo yun. Nung umupo lang si tarantadong Cory, ibinalik kay Lopez yung Meralco na walang anuman. Kaya nga ayaw pa buksan ni Cory yung nung nuclear plant sa Bataan. Ang laki, ilang bilyon yung gastos ng Pilipinas diyan. Inutang pa ng Pilipinas yan. Ayaw pa buksan kasi hindi kikita si Lopez eh. Hindi kikita ang Meralco eh. Yun ang sa ating ngayon, mga government official. Kung kahit sino kanino maipasa yung trono, ganun pa rin. Continuous ang ginagawa. Pero yung pagpapaunlad ng bayan, wala, hindi kino-continuous yun. Ang kino-continuous nila, yung mga sarili, yung mga adhikain nilang pang-personal. Katulad ng sa depensa, sa datahang lakas. Kung ipinagpatuloy lang ni Cory yun, mga kaibigan, hindi sana tayo nabuli ng China. Hindi tayo nagtiis ngayon. Hindi na natin kailangang sumipsip sa Amerika. Kasi makatayo tayo sa sariling paa eh. Nung pag-upo ni Ramos, si Ramos West Pointer yun. Galing West Point yun. Kaya anong nangyari? Magkakape sa Amerika. Maliligo sa maliligo sa Japan. Kung saan bansa. Tapos binibinta kung ano-anong binibinta. Si Cory, ganun din. Pag upo ni Irap, 2 taon lang si Irap. Si Gloria Arroyo, ilang taon yon, 10 years yon. Kasi naka-4 na taon kay Irap, naka-6 na taon sa niya. Wala rin. Pero si Gloria bumili ng second-hand na helicopter. Yung na-controversial pa kasi mahal ang daw. Yung pinagamit sa PNP. Pero kahit panahon ni Gloria, kahit pa paano, mahigpit siya doon sa West Philippine Sea. Yung ang daming Chinese fisherman dyan nga nahuhuli nung panahon ni Gloria. Hindi umaano si Xi Jinping. Pumapasok-pasok sila pero hindi pa talaga gaano malala. Pagdating ni Aquino, yun, doon na. Ito si Aquino sa si Trillanes. Tapos ngayon si Trillanes. Ang galing ng Si Trillanes, isang magaling na fabricator, mga idol. Fabricate siya ng mga black propaganda. Fabricate siya ng mga kwento-kwento, lalo na patungkol kay Duterte. Si Trillanes, pag hindi na pagbigyan, titirahin ka noon. O upuan ka noon. Tulad ng ginawa niya kay Enrile, kay Duterte. Kay Enrile, nung naghingi siya ng budget ni Enrile, hindi siya pinagbigyan. Galit siya kay Enrile. Yung sa privilege speech niya sa Senado, talagang, binibiran siya ni Enrile. Nung tinanong siya ni Enrile patungkol sa ginagawa niyang backdoor negotiation sa China, kung ano-anong sinasagot niya. Ganon din si Trillanes, mga idol. Ganon lang din si Trillanes. Yan ang klase ng mga tao nga hindi dapat magiging government official, mga idol. Kaya mga kaibigan, sa susunod eleksyon, dapat maging maingat na tayo. Alam naman natin yung ginagawa kung sino yung mga nanggigipit ngayon sa ating mga Pilipino. Alam naman natin kung sino yung magsisiga-sigaan diyan sa Kongreso, mga idol. Sa sunod eleksyon, sana naman gising na tayo. Yung diyan sa Senado, mga idol, ilan lang yun sila diyan yung mga walang bayag sa Senado. O hindi nga doon kay Kibuloy, hindi nga sila nakikiipit. Kaya lang hindi sila nagsasalita, mga idol, mga bulag sila sa katotohanan.
Hinahayaan nila yung mga demonya dyan sa Senado nga gagawin ang gusto nila. Sila hindi kumikibo. Ha? Sa sunod eleksyon mga idol, alam na natin yung mga yan. Iwasan na natin yan sila. Yung hindi nakikisawsaw pero hindi rin naman kumikibo, ay mga idol, walang kwentang senador yan. Yung yung pumipirma na, binabawi ang pirma mga idol. Mag-isip kayo dyan, mag-isip kayo. No? Mag-isip tayo, hindi lang kayo tayo. Huwag na tayong pabubudol uli. Anong klaseng senador yan? No? Yung pumirma na, binawi ko yung pirma. Di ba nakakaloko? Dapat manindigan ka eh. Pag naisubo mo at mainit, sa maraming tao, huwag mo idura, nakahiya. Tiisin mo, lunukin mo. Di ba? Para ka nagsubo na, hindi mo alam, mainit pala, tapos biglang dura mo. Di ba, nakakahiya yan, nasa harapan ng lamisa, idudura mo, sinusubo mo na. Luluha-luha mata mo, sumimple ka, lunukin mo. Ganon din yun, parang ganon din yun mga kaibigan. Di ba? Di ba? Kahit sino naman, oy, bakit? Pumirma na, tapos maya-maya, binawi. Nire-review, ano ba yan? Ano ba yung sinasabi noon? Diba? Yung mga kaibigan, ano lang yan. Ito ngayon mga kaibigan, ginigipit nila ang mga Duterte. Pero pag once nga mananalo at uupo mga Duterte, yan mga kaibigan, tingnan nyo, maglulundagan sa bakod yan, maglilipatan na naman yan sa kabilang kampo. Ganon lang yung mga yan, mga bulaang politiko na yan. Banig-banig yan sila. Yun si Dilima, panahon ni Gloria Arroyo, di ba? Tuta ni Arroyo yan. Tuta sip-sip ni Arroyo yan, si Dilima. Nung bumaba na si Arroyo, si Aquino na, ngayon si Dilima, lumipat kay Aquino. Ang ginawa niya, bininta niya si Arroyo, talagang sinungag niya sa Arroyo, di ba? Yung dating amo niya, kinagat niya na. Lumipat na siya ng amo, ganun kasip-sip si Dilima din. Kaya mga kaibigan, ilang eleksyon na tayo, kaya siguro ngayon natuto na tayo. Piliin natin maigi mga kaibigan. Yun si Tulfo mga kaibigan, di ba? Ang daming natulungan yan, pero hindi lahat nga tumutulong na lumalapit kay Tulfo natulungan mga kaibigan. Pagtingin ang issue ay magbabiral, yun. Andyan sa agad. Pero kung ang tingin lang ang issue ay wala mga kaibigan. Hindi ka papansinin yan, hindi ka papapasukin yan. Sa mga staff pa lang, hindi ka na makakapasok eh. Ganun lang din yun. Nakatulong nga, pero pinagkakitaan kasi content yun eh. Million views yun mga idol eh. Ganun lang yun. Pagdating sa Senado, di ba? Puro umpisa lang. Una talagang parang parang kasing tapang ng pitbull. Talagang tahol ng tahol, pero wala namang mga kaibigan. Hanggang tahol lang naman eh. Hindi naman natatapos. Yung sa PCSO, di ba? Yung sa Loto, nangyari. Hanggang ganun lang mga kaibigan. Tapos yun ba ang natin maging presidente? Kaya gising-gising mga kaibigan, mag-isip tayo ng mabuti. Huwag na tayong papabudol sa mga bulaang mga bulaang politiko na yan. At mga kaibigan, hanggang sa sunod uli, baka pwede naman mga kaibigan, huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe dito sa YouTube channel ko mga kaibigan. Sa 10 pa lang ang subscriber ko mga kaibigan. Sa 10 pa lang ang subscriber ko. Di bali walang viewer mga kaibigan, basta mayroon akong subscriber. At maraming salamat mga kaibigan at dito na lang muna ako mga kaibigan. Sa susunod ulit. Baka sabagay malaya pa tayo magsalita ngayon mga kaibigan. Hindi pa tayo napapansin eh. Wala pang pumapansin sa atin ngayon kasi wala pang nanonood sa atin. Ang nakatutok lang naman ngayon ang mga doon sa mga million views nga mga vloggers, yung mga idol natin mga kilala, yung mga nanindigan. Yan nga rin siguro ang dahilan ng iba mga kaibigan nga nagtatalunan din sa kabilang bakod yung ibang vloggers baga natakot baka magurgor ng hinayang sa nila eh.
baka nanghihinayang doon sa account nila sa channel nila nga malaki na mga kaibigan, pinaghirapan nila tapos biglang magorgor. Kaya siguro ganun. Pero yung iba talaga mga kaibigan, saludo ako doon. Nanindigan talaga. Naninindigan talaga. Nakita lang nila may ginagawang tama si Duterte, pinapalakpakan. Palakpakan, natin tama. Pero kung makita natin mali ginagawa ni Duterte, bakit ba natin susuportahan yun? Mali eh. Di ba? Ganun lang tayo mga kaibigan. Titingnan natin kung sino yung gumawa ng tama para sa bayan. Kung sino yung nakagagawa ng tama para sa inang bayan, ay suportahan natin. Pero pag yung gumagawa ng ikakapahamak sa inang bayan, huwag lang kaibigan. Kukurutin natin hangga't maaari talagang gisingin, kalampagin natin parang magising. Malay mo, magising natin at magtino. Kung hindi sila magtino, patuloy tayo mga kaibigan, kakalampagin natin sila hanggang tumino. At maraming salamat mga kaibigan, paalam sa sunod ulit mga kaibigan. Samahan nyo ako ulit sa sunod kong pagbablog mga kaibigan, sa sunod kong topic. Marami pa tayong pag-uusapang mga viral issue mga kaibigan patungkol dito sa hinaharap ng ating ngayon, administrasyon, sa mga ginagawa nila. Magandang gabi sa inyong lahat at God bless sa inyong lahat mga kaibigan.